Mayroon po ba kayong buhay na pananampalataya? Do you have a living faith? Pero para maging kumpleto ang sagot po ninyo, linawin muna natin kung anong ibig sabihin ng buhay na pananampalataya. Pag sinabing buhay na pananampalataya o living faith, madalas, syempre, ang una nating naiisip ay ang batayan ay James 2:26. Pananampalatayang buhay kapag ito'y naipapakita sa ating buhay. Kasi ang sasabihin ni Santiago, patay ang pananampalataya na walang gawa. Kaya kahit nasabihin natin tayo may pananampalataya, hindi naman tayo namumuhay sa kabutihan, naninindigan sa katotohanan, nagpapatawad, humihingi ng tawad, nagbibigay, nagpapakumbaba, patay rin ang ating pananampalataya. Sa mata ng Diyos na pinaka nakakakilala sa ating lahat at nakakakita ng laman ng ating puso, nakakasuri ng ating kaluluwa, pupwedeng tayo ay buhay physically, pero patay na tayo, walking dead na tayo spiritually. Kaya yun ang unang kahulugan ng living faith. Ang buhay na pananampalataya ay yung pananampalatayang na itatranslate na ikikita sa gawa. Nevertheless, may isa pang meaning ng living faith na po pwedeng na-overlook natin. At ito yung pananampalatayang nag-grow o nagbabago. Di po ba ang isang pangunahing tanda ng buhay ay growth at pagbabago? Ang isang bagay o isang taong buhay ay nag-grow, umuunlad, nagbabago. Kaya nga, para sa palsong katwiran ng ibang tao, directly man o hindi naman directly sinasabi ng mga ito, ganito na ako, tanggapin nyo na lang ako, hindi na ako magbabago. Pag ganyan ay mauna ka na sa sementeryo. Kasi nandoon yung mga hindi na nag-grow at nagbabago sapagkat tegi na, patay na ang mga ito. Pero habang tayo nabubuhay, dapat tayong nag-grow at nagbabago. Ganon din para sa pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. Dapat ito'y nag-grow at nagbabago. Tanong, ang pananampalataya mo ba ay nag-grow at nagbabago? Nadadagdagan ba ang kaalaman mo? Lumalalim ba ang relasyon mo kay Kristo? Narinig po natin sa ating mabuting balita ang halimbawa ng isang taong may living faith o buhay na pananampalataya sa katauhan ni Nathaniel, who by the way ay si Saint Bartholomew din. Siya din si San Bartolome. Father, ang layo naman yata, Nathaniel at Bartolome. Kasi po ang ibig sabihin pala ng Bartolome ay anak ni Tolome. So, si Nathaniel at si Bartolome ay iisa raw, sangayon sa mga dalubhasa sa Biblia, na po pwede nating pagsamahin sa diwa ng si Nathaniel ay anak ni Bartolome. Anyway, ito si Nathaniel ay halimbawa para sa atin ng buhay na pananampalataya o living faith. Bakit? Ang unang-unang batayan dyan ay yung sinabi tungkol sa kanya ni Jesus. Ang sabi ni Jesus tungkol sa kanya, nakikita kita sa ilalim ng puno ng igos. Ang ilalim ng puno ng igos pala, mga kapatid, ay paboritong tambayan ng mga nagbabasa at nag-aaral ng Biblia o banal na kasulatan nung kanilang kapanahunan. So yun ang unang tanda na buhay ang pananampalataya ni Nathaniel o Bartolome. Nagninilay siya ng banal na kasulatan, ng salita ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit ang sabi niya rin kay Felipe, mayroon bang magaling o mabuting pupwedeng manggaling sa Nazareth? Sapagkat sa frequent niyang pagdarasal, pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos, marahil hindi niya nakita na ang Mesiyas ay sasabihin manggagaling sa Nazareth. Kaya ganun ang naging tanong niya. Hindi dahil gusto niyang si Jesus ay laitin lang niya. Nevertheless, pansinin po ninyo, yung naging reaksyon niya nang tawagin siya at ayain siya ni Felipe, come and see. Come and see Jesus. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Sumama siya kay Felipe. Which means, yung nalalaman niya tungkol sa Mesiyas ay gusto pa niyang madagdagan. Gusto niyang baguhin kung kinakailangan baguhin. Gusto niyang itama kung kinakailangan itama. Kaya, sumama siya kay Felipe. Hindi siya katulad ng iba. Eto na lang ako. Ito na lang ang nalalaman ko. Anong pakialam ko sa inyo? Basta ito ang alam ko. Tanggapin niyo ako. Igalang niyo ang opinyon ko. Hindi ganon si Nathaniel. Hindi ganon si Bartolome. Ibig sabihin, buhay ang kanyang pananampalataya. Nagbabago, umuunlad.
Alam po ninyo, ako, aminin ko sa inyo, may mga pagkakataon na nandun yung temptation na mag-ulit na lang ng humilya kapag linggo. Kasi po, 3 cycles lang naman yan. Cycle A, Cycle B, Cycle C. So kada 3 taon, nauulit yung ebanghelyo. Kaya po pwede mong ulitin yung humilya mo eh. Lalo pat Maikli naman ang memorya ninyo. Yung siyan mo kung anong nakaraang linggo, pupusta ako, nakakalimutan yun na. Yung pang 3 years ago. may temptation talagang ganon. Lalo pat ang daming ginagawa. Katulad po ngayon, galing tayo ng Baguio, pumunta pa ng Vizcaya dahil namatay ang lola ko. Ang daming mga ginagawa. Bukas may mga meetings, bukas may mga schedule. Pero sa awa at tulong ng Diyos, talagang pinagtsatsagaan po natin to come up para sa isang bagong humilya, lalo na tuwing sasapit ang linggo. And true enough, alam po ninyo, kapag binabalikan ko yung mga sermon ko, 3 years ago, 6 years ago, I can safely say, mas malalim, mas may tama, mas may dating, mas kagat sa karanasan yung mga sermon ko nowadays. Kapag binabalikan ko nga po yung mga sermon ko 6 years ago, totoo, nahihiya ako. Ako mismo. Naisip ko, itong sinermon ko, nagpatawa lang ako dito Nagkwento lang ako ng walang kwenta, ng walang koneksyon sa mabuting balita. Totoo. So, ibig sabihin, lumalalim ang pagninilay ko. And personally, I can safely say, humbly even say, better person ako ngayon kaysa ng mga unang panahon. Mas focus ako at mas nagagamit ko bilang weapon ang salita ng Diyos. O di ba't yun ang ginamit ng ating Panginoon? Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Nasusulat. Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Kaya iba kapag ang salita ng Diyos ay napag-aalaran, napagninilay, na-imbibe mo. Lalo pat kung sinasabuhay natin ito. Kasi kapag sinabuhay mo ang salita ng Diyos, naaangkin mo. Hindi mo man makabisado ang kapitulo, bersikulo. Pag nasa puso mo sapagkat yung salita ng Diyos na magpatawad ka, ginawa mo, maangkin mo yon. Lalo pat makukumbinsi ka sa kapangyarihan nun. Kasi ang sinasabi ng salita ng Diyos, kapag ikaw'y nagpapatawad, mas ikaw ay nagiging tunay na anak ng Diyos. Kapag nagpatawad ka talaga ng isang taong napakahirap patawarin, dun mo mas nararamdamang anak ka ng Diyos. Na mas inaangking ka ng Diyos bilang anak niya at kawangis niya. Kaya sa susunod na may kinakailangan kang patawarin, mas convinced ka na, patatawarin ko ito. Sapagkat napatunayan mo na minsan sa buhay mo na tama yung sinabi ng salita ng Diyos. Kapag nagpatawad ka, mas ikay nagiging tunay na anak niya. So, mas lumalalim tayo kapag patuloy tayo nagninilay at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Mas mahihirapan sa atin ang dyablo. Isipin, sasabihin ng dyablo, Dami nang nalalaman ito kasi hindi kanya na basta-basta maloloko. Kaya, palalimin po natin ating pananampalataya sa tulong at awa ng Diyos. Kasi, ibibigay naman niya kung hihingi natin kung pagsisikapan natin. At alam niya na hindi naman din siya mapapahiya sa ibibigay niya sa atin. Kaya nga pansinin po ninyo, ang sabi ni Felipe kay Nathaniel, come and see. Kailan natin sinasabi yon? Come and taste it. Come and see the lugar. Come and watch the movie. Sasabihin mo ba yun sa kaibigan mo? Tingnan mo, panoorin mo, tikman mo. Kung hindi ka sigurado, pinagyayabang mo, kaya mo sinasabing, come and see. Ganon ang salita ng Diyos. Ganon ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Come and experience it. Try it! Sapagkat alam ng Diyos, hindi tayo mapapahiya o hindi siya mapapahiya sa atin. Ano pang dagdag niya dito? Mas makakakita pa tayo ng mga bagay na higit pa dito kapag pinalalalim natin ang pananampalataya natin. Kasi ang pagpapalalim ng pananampalataya ay pananampalatayang buhay, umiiral, nagbabago, umuunlad. O di ba't gano'n naman kapag buhay? Kapag buhay tayo, marami pang magagandang mangyayari at magaganap. Ganun din ang pananampalataya. Mas marami pa tayong mararanasang mabubuti at dakilang bagay kapag pinalalalim natin ang ating pananampalataya. Whereas kapag patay na ang tao, wala na siyang mararanasang maganda sa buhay na ito. Ganon din ang pananampalataya ng tao. Kapag ito'y patay na, stagnant na, darating ang pagkakataon kapag patay na ang pananampalataya mo. Kapag nagsasermo ng pare, sabihin mo, ay, alam ko na yan. Oo nga, alam mo.
So ang sasabihin mo, ay dapat bago naman. Hanggang sa mahirati ka ng ganon, niloloko na ka na ng Diablo kasi ang salita ng Diyos ay nagiging para sa iyo na lamang ay for information and not anymore for transformation. Ganon ang patay na pananampalataya sa Panginoon. Hence, palalimin po natin ang ating pananampalataya. Panatili ni ating buhay sa pamamagitan ng pagdarasal, pagsisimba, at least tuwing linggo, pagninilay ng salita niya at pagsasabuhay nito. Yes! Kahit ayaw natin. Kasi that's the nourishment of our faith. At tulad ng sabi ko kay Alan na may sakit, Kuya, kainin mo, inumin mo yung mga pinatetake sa'yo sapagkat yan ang makapagpapalakas sa'yo. Naintindihan ko siya dahil kung minsan yung mga herbs, yung mga binibigay sa kanyang pagkain ay maaaring mapakla, mapait. But Kuya Alan, you have to take it. Kasi that's your nourishment. Same thing with pagdarasal, pagsisimba, pagninilay ng salita ng Diyos at pagsasabuhay nito. Kahit ayaw natin, pilitin natin ang ating sarili. Gawin natin sapagkat yun ang magiging nourishment ng faith natin. That is why, mali yung sinasabi ng iba, humihina na o nawawala na ako ng pananampalataya kaya hindi na ako nagdarasal, nagsisimba at nagninilay sa salita ng Diyos. Mali. Palagay ko, it's the other way around. Hindi ka na nagdarasal, nagsisimba, nagninilay ng salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Kaya humihina at nawawala na ngayong pananampalataya. Kasi inaalis mo yung nourishment ng pananampalataya mo. Yung pananampalataya naman natin, laging nandyan yan eh. Kasi biyaya ng Diyos yan eh. Katulad ng kaluluwa natin, na nandyan kahit tayo hindi gumagawa ng mabuti. Pero it's another story kapag hindi natin ito nino-nourish. Kasi namamatay na tayo spiritually. Tingnan po ninyo yung pananampalataya ng babaeng Cananea sa Ebanghelyo nung nakaraang linggo. Isipin po ninyo, paano sumampalataya kay Kristo yun? Cananea yun. Hindi naman yun Hudyo. You see? Kaya ang pananampalataya, laging nandyan. Biyaya ng pong may kapal. But it is our responsibility to take good care of that faith, to nourish that faith. At yun ang ginawa ng babaeng Cananea. Akalain po ninyo, 3 beses ang tinanggihan ni Kristo. Una, there was silence. Hindi siya kinikibo. Pangalawa, there was an apparent exclusion. Sa mga tupang naliligaw ng bayang Israel lamang ako sinugo. Pangatlo, there was this seeming humiliation. Hindi dapat binibigay ang pagkain ng mga bata para sa mga tuta. But then, ang sabi natin nung nakaraang linggo, she pushed on. She pressed on, praying until something happens. So, ninorish niya talaga through prayer and persistence, perseverance, and believing in God's word, in God's goodness, in God's love and mercy, ang kanyang pananampalataya. Kaya, she experienced wonderful things. Hindi lamang gumaling ang anak niyang sinasamo niya kay Kristo, kundi pati na siya niligtas ni Kristo. Tama nga yung sinasabi natin kapag tayo umaawit, kapag tayo lumalapit kay Jesus, and that is kapag we are seeking Him with all our hearts. Ang sabi sa Jeremiah 29:13, we will find Him. Mararamdaman natin siya. Mararanasan natin siya. Katulad ng sinasabi sa ating awitin, mayroong magandang mangyayari sa atin kapag lumalapit tayo sa Panginoon natin. Kaya, mga kapatid, sana panatilihin nating buhay ang ating pananampalataya. Huwag lang tayong gawa ng gawa nang hindi tayo nagdarasal, nagsisimba, nagninilay at nagsasabuhay ng kanyang salita. Kasi mapapagod tayo, manghihinawa tayo eh. Patatagin natin, palalimin natin, gawin nating mas buhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal, pagsisimba at pagninilay ng salita niya. Amen.